Um, when they offered you na to be part of the Stars on the Floor, what was your reaction? Excited ba kayo? Or kinabahan ba kayo at the time? Anyone who can answer naman? Stars on the Celebrity Stars. Everyone, yeah. Miss Liza? Hello, thank you. Nung una sa akin, in-offer yung Stars on the Floor, hesitant talaga ako. Honestly, hesitant ako kasi parang akala ko, tapos na ako sa journey ko ng pagsasayaw. Pero, at the back of my mind, bilang fan ako ng mga K-pop groups, mahilig ako manood ng mga live shows. Iba kasi yung feeling ng live performance talaga eh. Na-inspire ako na parang deep inside, meron din pa rin pala akong passion and hunger to learn more. And tama yung sinabi ni Coach J, na parang Stars on the Floor, nag-lead na rin ako sa mga ibang shows ng GMA. Nakasama ko si Miss Marian Rivera sa soap, nakasama ko si Miss Pokwang, pero dito, contestant ako. Kasama ko yung mga bagets, yung gano'n. Kasama ko yung mga digital dance stars. And parang it's not something that I'm so comfortable with and familiar with. Pero dahil gusto ko pa rin matuto at na-challenge ako bilang sa sarili ko, gusto kong laging natututo at ayokong maging complacent sa ginagawa ko sa industry, sa showbiz, tinanggap ko siya. And dun sa journey namin from yung first day of taping namin, sasabihin ko talaga na hindi siya madali. Pero ang naging fulfillment namin is kapag natatapos namin yung dance, pag nakikita namin yung sarili namin na nagagawa namin yung ganong klaseng sayaw at yung sarili namin na kami ba yan, hindi kami makapaniwala. Doon kami parang mas lalong nagkakaroon ng fire pa to do more. Masasabi ko na sobrang proud ako sa mga kasama ko dito talaga, even the digital dance stars na ngayon ko lang din nakasama. Ibang klaseng eksena po yung makikita nyo dito. Hindi po sampalan, hindi po batuhan ng linya. Kumbaga, ano talaga, labanan talaga sa dance floor na minsan parang di namin alam ano ba yung mga pinaggagawa na namin. Pero still, we trust our bodies and we let like the flow of our bodies just move naturally. And dahil nga sa mga coaches namin na nagtuturo sa amin every week, kaya parang mas lalo kami nakakasa. So ayun, thankful ako sa GMA, thankful ako sa Stars on the Floor for giving me this opportunity. And buti na lang din, hindi ako nag-blow. Buti na lang din tinanggap. Good guys. Good afternoon sa inyo lahat. Ako, aminin ko, noong una talaga, kinabahan ako. Nag-isip din talaga ako ng matagal. Ito, kinabahan ako kasi naisip ko na, kaya ko pa ba makipagsabayan? Kaya ko pa ba mag-compete? Siyempre, isa na ako sa kuya dito. Ako yung pinaka-kuya. So, 1 year din ako hindi nakapagsayaw. So, siyempre, sumasayaw na ako sa mga out-of-town shows and yung mga TikTok na mga 15 seconds. Pero ito kasi siyempre, mas mahaba yung time na parang dalawa lang kayo, tapos all eyes on you. So, iba rin talaga yung pressure, iba rin yung aralin mo na steps. Pero siyempre, parang si ate yan, sobrang love ko rin talaga yung pagsasayaw. So, parang, sige, go, mukhang ano to mukhang kaya ko to. And talagang siguro nasa lahi na rin ng mga Cruz family na pagdating sa stage, gagawin na yung 100% mo. And syempre, thankful ako sa mga coaches na naka-guide sa amin. Mas madali yung mga sayaw namin dahil sa kanila, inaalagaan nila kami. Kaya talagang salute sa inyong lahat. And after nga nung episode 1, parang sabi ko nga, parang lumabas ulit yung beast sa loob ko Ito yan kasi, thank you sa ating mga GMA bosses kasi grabe yung 10 stars dito. Salute, sobrang gagaling nilang lahat. So na-inspire ako na mas pagbutiin talaga lahat ng mga performances. Yeah. Grabe naman. Hello po sa inyo lahat. Charot. Ako po, sa totoo lang, I was confused nung ako yung isa sa mga napili nila to be part of Stars on the Floor because masasabi ko naman na hindi talaga ako dancer. I can dance pag binigyan mo ako ng choreo, pero kailangan ko siyang sipagan, kailangan ko siyang aralin ng matindi.
So to be given an opportunity to dance alongside ang napakahuhusay ng mga dancers talaga, grabe yung pressure sa akin because kami po ni Ate Glyza ay ginagawa po namin ang Encantadia Chronicles Sangre nung nagsimula po kaming mag-shoot for Stars on the Floor. At sabay sila na napakabigat na obligasyon at responsibility for me as an artist dahil ayokong may maiwan dun sa proyekto na both na ginagawa ko, di ba? I wanna give it my all. Pero siguro yung kinakapitan ko is yung burning passion ko as a performer. Na kahit anong ibigay mo sa akin, sabi ko nga, lumaki ako na nakikipag-showdown ako sa kanto. Doon ako lumaki. So, anong difference ng kanto sa entablado na to? Kung nandito naman yung passion ko, and I think it's another opportunity for me to further improve and learn, not just as an artist, but as an individual. And dahil sa Stars on the Floor, I've gained so much knowledge. Dahil din sa mga kasama kong choreographers, sa mga co-stars ko, sa lahat po ng mga hosts na ito, it showed me possibilities I've never seen before. And kaya panoorin nyo na lang. Charot! Good afternoon po everyone. Ako din likewise with everyone. Very hesitant din po ako when this was first presented to me. If I may be allowed to be vulnerable for a moment, I was reeling from, nung time po that this was presented to me, I was mourning the heartbreak of parang other opportunities na hindi ko nakuha. Tapos nagpe-pray po talaga ako kay Lord na ano na po yung next sa akin, ano na po yung next nyo for me. And siguro dahil nga po, I'm primarily known as a singer talaga and theater actress. Akala ko yung opportunity, yung hinihintay ko na opportunity na ibibigay ng Panginoon is nandun sa lane na yun. Kaya parang hindi ko agad nakita na, ay baka ito pala yung sagot ni Lord. Ito yung pinagpe-pray ko kasi hindi ko in-expect na yung opportunity is pagsasayaw. Dahil katulad din po ni Faith, like masasabi ko na nakakasayaw-sayaw ako sa All Out Sundays, sumasayaw-sayaw din ako, pero hindi ko po talaga i-consider yung sarili ko na dancer. Pero I'm someone who loves dance. I'm someone who appreciates the art so much. Yung mga nagugulat nga po ko na yung mga digital dancers na kasama natin, napapanood ko lang din talaga sila, ina-admire ko lang din sila from afar, yung coaches natin. Tapos hindi ko in-expect na makakaya ko pala. And masasabi ko po ngayon na we're only a few episodes in, but I've already done so much. We've already done so much. And ang dami na so far na challenges na now that I'm looking back, wow, kinaya ko pala yun. Syempre with the help of yung mga kaduo namin and our coaches, grabe po talaga yung creativity ng mga utak nila. Hindi ko na alam saan nila kinukuha yung mga steps, yung mga concepts. And I'm just extremely honored and I'm so grateful po na nandito ako sa programang to. And sana po talaga panoorin ninyo because we put our blood, sweat, and tears, literally talaga, sa bawat performance. So I hope that you guys appreciate that. Hello po, ako si Patrick ng Una-una po sa lahat, of course, I'm really grateful and blessed po na to be part of this show po. Kasi unang-una po sa lahat, alam naman po natin sa P-pop industry na sobrang daming magagaling na mananayaw po in a different groups po. And sobrang happy po ako and sobrang thankful po ako sa mga bosses, sa mga na paglaban po na sumali po na maging part po ako dito sa show na to kasi unang-una po sa lahat, hindi po ako sanay sumayaw ng mag-isa kasi parang nasanay po ako na kasama po yung ka-group ko, yung Vision po. And ayun, sobrang happy po ako kasi tinanggap ko rin din po itong show na to kasi I want to learn some more pa po. Kasi hindi rin po ako familiar pa sa mga iba't ibang genres ng mga sayaw po. And I'm really blessed na nakasama ko po itong mga co-stars po in the digital. And sa mga coaches po, I'm really happy. And blessed din po kasi grabe po sila magturo po sa amin. Yung passion din po nila, kung paano po sila, yung
kung paano po sila magturo sa amin kasi sobrang yung kung paano po sila magturo po sa amin and Lord. And po, I'm very happy po na to sa Stars on the Floor and I hope po na mapanood nyo po. Ito, abangan nyo po. Shoot ko na eh. Yeah. Hindi ko po alam bakit nagaganyan siya. Siya naman yung pinaka-dancer talaga. Ang sama! Alam niyo po, nung una po, nung na-meet ko po sila, grabe po sila sa akin. Lagi po nila. Main dancer po, main dancer. Hindi po talaga, lagi po nila akong inaasal po. Nagkakalabasan na. Ayan na. Pero pag napanood niyo po sila sa mga episodes po, grabe po yung ipapakita po nila. Ganyan-ganyan lang po sila, pero pag napanood niyo po, all out po. And speaking of dance moves, ano yung dance style na pinaka gusto nyo? And ano yung dance style na pinaka kakatakutan nyo? Umpisahan mo na, Patrick. Ako po personally, yung pinaka-strength ko po, yung hip-hop. Siguro po kasi sa... yun po yung, kumbaga sa amin ng vision po, yung parang yung more on po yung genre na tinatahak po namin. And I think, yung personally weakness ko po, yung mga dance sport po siguro. Kasi po, parang ever since nung bata pa ako, parang hindi pa po ako nakaka-train ng mga iba't ibang dance sport po. So, ayun, I think. Strength ko, ganda-gandahan. Hindi ko po alam kung ano po yung strength ko sa dance. Siguro lakas ng loob at tiwala sa sarili na lang po yung pinaglalaban ko, gano'n. Hindi ko po alam. Ako po, yung strength ko at saka weakness ko parang iisa lang po. Yung mga buto ko at kasukasuan ko talaga na, oh my God. Yung dance style. Sa dance style kasi, wala kasi akong genre or dance style na talagang masasabi ko na strength ko eh. Ang dala-dala ko lang talaga dito sa Stars on the Floor ay matinding lakas ng loob. Yun lang po yun. At maraming prayers at tubig at potassium. Yun lang po yun. Kaya talagang pinaghihirapan po namin lahat ang bawat performances namin. Ito maraming strength to. Ako yung strength ko lang talaga kapag bago mag-perform, nag-pray lang muna talaga ako kay Lord. Kasi ito naman, dito, kasi lahat ng, sige, yung genre ko talaga, hip-hop, syempre, popping. Pero gusto ko rin ulit magawa ulit yung ballroom kasi na-miss ko na rin ballroom. And syempre, yung mga takot ako gawin talaga yung mga contemporary, yung mga jazz, afro. Pero syempre, lahat ng challenges talagang gagawin natin. Syempre, sama mga digital stars natin at ang mga coaches natin. So gusto lang namin mas madaming ma-inspire na tao. So binibigyan namin yung best natin. All of the above. Hindi, akala ko hip-hop yung gusto ko kasi parang doon ako nasanay. Yun yung parang kadalasang tinuturo sa akin sa Party Pilipinas, sa All Out Sundays, ganyan. Pero nung nag-jazz kami, parang gusto ko siyang mas matutunan ba. Kasi parang confident. Yeah, sabi ng mga choreographers, uy, parang bagay sa'yo yung jazz. Parang kaya parang mas gusto ko siyang aralin. Hindi ko siya strength, pero it's a genre that I really want to dive into kasi parang jazz is sexy. Parang gusto ko pang mas i-explore yun. Thank you so much and congratulations. Thank you, Mr. Pao.